Mga Lods, Game 3, Boston Celtics versus Dallas Mavericks. So, nanalo pa rin ang Boston Celtics kahit na wala si Kristaps Porzingis. So, yung Boston Celtics, mga Lods, hindi pa rin sila nagbago ng game plan nila in offense. Ang ginagawa pa rin nila is 5 out and always making the right reads. So, if ever man magkaroon ng mga iba't ibang klaseng screens, screen away or ball screens, any advantage na makuha nila doon is tinitake advantage nila. Pagkatapos, yung isa pang game plan nila na if ever na mapunta kay Jaylen Brown or kay Tatum at natapat sa kanila si Luka Doncic ay aatakihin nila yon. Kasi Lods, ang idea doon is tatlo. Una, syempre papagurin nila si Luka Doncic sa depensa para mahirapan sa offense. Kasi nga, si Luka Doncic ang nag-orchestrate ng offense ng Dallas Mavericks. Pangalawa is para ma-foul trouble if ever si Luka Doncic. And pangatlo, kung sakali man ayaw niya ma-foul at ayaw niya mapagod, mas madali nilang ma-atake yung depensa ng Dallas Mavericks. Kasi magiging liability si Luka Doncic, which is ganun yung nangyari nung Game 2. May mga videos na rin na kumalat dyan na ilang beses ina-atake si Luka Doncic at hindi niya binabantayan. So ngayon, Game 3, siguro nag-adjust siya, medyo naging aggressive siya. Ang kinalabasan naman ay na-fouled out siya. So makikita niyo yung mga fouls, mga Lods, talagang nagiging aggressive sa kanya. So medyo nagiging aggressive din siya. So nafa-foul siya. So doon, gumraduate siya. So nagkaroon ng run ang Boston Celtics, mga Lods, tapos nagkaroon ng run din ng Dallas Mavericks. Kaya nung huli, mga Lods, medyo naging close game. Pag fouled out ni Luka Doncic, ang nag-take over na is si Kyrie Irving. Yun lang, nawalan sila ng isa pang threat. Pagkatapos sa Celtics naman, dahil wala si Kristaps Porzingis, ay medyo nag-adjust sila sa depensa. So Lods, papakita ko sa inyo ngayon dito sa video kung paano ba nag-adjust ng depensa ng Boston Celtics nang kahit hindi nagta-timeout. Pero Lods, hindi ko napapakita sa inyo yung offense ng Boston kasi talagang wala talagang sagot sa depensa ang Dallas Mavericks, lalo na no mga last 5 minutes ng laro. So mga Lods, ito na yung mga videos. So dito Lods, last 3 minutes and 50 seconds, binababa ni Kyrie Irving yung bola. Pagkatapos Lods, makikita nyo rito, medyo nag-switch sila dito, okay? Yan, small to small naman eh. Pagkatapos dumrive, naiwan si White, so nag-switch sila ulit. Yan. So nung napansin ni Kyrie Irving yan na nag-switch sila, so di siya makatake. Kasi pa nag-switch, nahihirapan si Kyrie kahit papano. So ang ginawa niya, ang kinuha niyang screener ay si Lively kasi alam niyang si Al Horford ang babantay. So dito hindi na nag-switch ang Celtics. Ang ginawa nila is nag-fight screen sila. Yun lang sa fight screen na yun, nadali si Holiday. So nagkaroon ng advantage si Kyrie Irving sa pwesto 1. So yan, nangyari, nakashoot siya. So, naging effective yung ball screen ni Kyrie Irving pagka si Lively ang kinukuha niya kasi si Al Horford yung babantay. Hindi na si Kristaps Porzingis. So, medyo nagkaroon ng difference dun. Hindi na si Luka Doncic yung nagdadala ng bola. So, mas naging mabilis yung ball handler kumpara kay Luka Doncic. Pagkatapos, bumagal naman yung defense ng big man sa Celtics. So, tingnan natin yung mga adjustments na ginawa nila. So, nakashoot ang Celtics. Sabi ko nga, walang sagot ng Dallas Mavericks sa offense ng Celtics. So, eto ngayon, another situation na naman. Dito naman, doon nagbigay ng screen, small to small. Si Derek White dapat ang sasalo. Hindi sila pumayag. Ang ginawa ni Jrue Holiday, sinubukan niyang i-fight screen. So, nung final screen niya, nagkaroon ng advantage sa pwesto si Kyrie Irving dito. Kasi nasa gilid lang si Jrue Holiday. So, ginawa niya, huminto, then atake. Changing pace, di ba? Nag-change siya ng pace ng speed niya. So, yan. Nakadrive siya, so na-foul. So, 2 free throws si Kyrie Irving. So, ibig sabihin, Lods, hindi naging effective yung fight screen 2 beses na sa Boston Celtics. So, the next time, ang ginawa na nila, sige, ito si Derek White, nung i-screen yung tao niya, nag-switch na kagad sila. Okay? Dahil hindi nga naging effective 2 beses eh. So, Lods, sunod-sunod na possession to ng Dallas hindi tayo nagka-cut ng ibang possession So, yan, nag-switch na kagad sila. So, sinubukan nila, sige, si Kyrie, inatake niya si White. So, hindi siya naging successful. Okay? So, nangyari, na-mintis na yung bola. So, ibig sabihin, hindi naging successful ang ball screen nila. Although, nakashoot pa rin ng Dallas dito dahil sa hustle nila, naagaw nila yung bola, na-shoot ng Dallas yun. Pero kumbaga, yung ball screen is hindi na naging effective sa switching ni White at ni Jrue Holiday. So, binababa ulit ni Kyrie yung bola. Another possession na naman nila. So, yan. Ang ginawa ni Kyrie, dahil napansin niya na hindi na effective pagka nakikipag-switch yung Celtics kay White tsaka si Holiday. So, ang kinuha niya ulit, si Lively. Kasi kanina naging successful siya dyan kay Lively. Kasi dito, mapipilitan sila mag-fight screen. So, nag-fight screen sila. Si Al Horford tumulong ng konti. Kasi ito, nadali si Jrue Holiday. Ganda na screen eh. Yan.
So, nagka-advantage na naman ang Dallas Mavericks. So, bakit nga ba hindi kagad dumelp si Jason Tatum dito? Kasi nasanay na nga sila na nagiging effective yung ball screen defense nila. Kasi kay Kristaps Porzingis, di ba, dati ganun. Ngayon nga hindi dahil si Al Horford. So, medyo may dilemma pa ng konti. Kaya hindi naka-help si Jason Tatum dito. So, good move kay Kyrie na ang kinuha niyang defender ay si Horford kay Lively, di ba? So, na-delay si Holiday. So, yan, kinailangan humelp ni Al Horford. So, yan, napasa kay Lively yung bola. So, the next possession mga Lods, ito na naman, yung tao ni White ang i-screen, binigay na nila yung switch kagad. Switch na agad, hindi na nila inisip, magsi-switch na tayo dito. Kasi nga, yun yung naging effective sa atin eh. So, yun yung adjustment ng Boston. So, sinubukan i-drive ulit ni Kyrie, hindi talaga siya nagiging effective sa ball screen pagka nag-switch si White at si Holiday. So, next possession, anong ginawa ng Boston Celtics dito? So, screen kay White, alam nila na magsi-switch lang, so hindi na nila tinuloy. Teka, wag na diyan. So, ang kinuha nilang screener ulit, ang nangyari dito mga Lods, si Lively, si Tatum na bumabantay. Kasi nga alam nga nila na pag si Lively ang i-screen, isi-switch na lang nila, di ba? So, mautak din yung Dallas, hindi si Lively ang pinay-screen, yung bantay pa rin ni Horford. Kasi ang gusto nga nila si Horford ang umangat dyan sa ball screen. So, anong ginawa ng Boston Celtics dito? Hindi gumagana yung yung fight screen natin, 2 beses na. So, adjust tayo dito. Sige, i-switch na natin yan. Kumbaga, sige, ilaban na natin. 2 beses natin sinubukan mag-fight screen, hindi umubra. O ito, sige, ilaban natin ang switch dito. Which is, nung nag-adjust sila dito, kahit papano, umubra naman. So, yan, nakuha nila yung bola. So mga Lods, ano ba yung gusto kong i-point out dito? So sa pagkawala ni Kristaps Porzingis, Lods, medyo nag-adjust yung Boston sa defense. Hindi nila ganong hinahayaan na mag-switch kay Al Horford o kaya nahirapan sila mag-pre-switching. So ang ginawa naman ni Kyrie Irving, mga Lods, pagka nakita niyang nagpa-fight screen yung kalaban, tinitake advantage niya. Kasi doon siya nakakabutas eh. So napansin ng Boston yun, ang ginawa naman ng Boston, nag-switch na sila. Di ba one time nga si Jrue Holiday at si White nag-fight screen pa rin si Jrue Holiday. So hindi na nila inulit yun kasi nakashoot nga si Kyrie Irving dun eh. So ito yung mga in-game adjustments na ginagawa na mismo ng player kahit na wala ng timeout. So ibig ba sabihin walang ginagawa yung coach dun? Hindi mga Lods, sa practice pa lang na-practice na nila yan, napag-usapan na nila yan. Pero 2 beses na butasan ka na at inulit mo pang 3 beses, doon baka tumawag yung coach at ipaalala na, teka, 2 beses na kayo nabubutasan. So baguhin nyo na yung defense nyo. So yung Boston Celtics mga Lods, sila yung klase ng team na kahit hindi na mag-timeout, alam na nila yung gagawin. Sobrang kabisado na nila yung mga sarili nila, yung mga kakampi nila, kung paano sila lalaro. Kaya naman, ito rin yung mga sinasabi na defense wins championship kasi kumbaga pagalingan na kayong mag-stop eh. Ang nangyayari yung Dallas, hindi niya ma-stop yung Boston. Pero ang Boston, na-stop niya yung Dallas dahil sa pag-a-adjust nila ng defense. So mga Lods, yun lang. Sana meron kayong natutunan sa video na to. So sa next game ulit tayo. Thank you!